Okay, magandang araw mga ka-printing. Medyo matagal-tagal tayong walang upload. Ngayon lang uli nakabalik kasi medyo na-busy tayo ng todo. Last year, nagkaroon tayo ng initial review about it sa ating 10-feet solvent type, no? Konica 512 ang head niya, 14 PL. Tapos ngayon, after a year, ngayon lang natin maipapollow up review natin. Sulit ba yung naging experience ko dito or talo? So, kung gusto mo malaman, panoorin mo ito hanggang matapos. SNL Digital Moment. Okay. So, yun nga pa, sabi ko yung tibay ng head, dahil naka 1 year na siya, wala pa rin pong problema. Ibig ko sabihin, sulit po talaga pagdating sa head. Kasi karaniwan po, dahil nga dati, puro 6 feet lang naman ang gamit ko. At nag-DX7 ako, tapos DX11. Ang DX7 ko, umaabot na isang taon. Minsan, pagka umabot ako ng 1.5 years o 2 years, medyo gantaan na kayo. Pero eto po, nakikita ko mukhang wala pong pagbabago. Ayon sa mga nakausap din naman natin, mga kaibigan natin sa yung kanila daw, may isang nag-comment dati sa akin na 3 years na yung kanya, wala pong pagbabago yung head niya. So, sulit lalo yun kung gano'n, no? Pero, ang masasabi ko nga lang, ito, may higit 1 year. So, magwa 1.5. Ganun po pa rin yung quality niya. Wala pong pagbabago. So, pagdating sa quality, wala po tayong pagbabago na anak. Okay, ano naman po yung isa pa po na nakita ko sa kanya? Siyempre, expectation versus reality. Bigyan ko na rin kayo ng isang halimbawa. Nung ako yung nag 10 feet, ang expectation ko, by super tolling yan. Kasi 10 feet yan eh. Ganun kagad ang mentality ko. Tapos, nung kumuha na po ako ng siyempre wala pa tayong idea about sa 10 feet, tinanong ako ano yung head. Merong 42 PL, 30 PL, tapos itong 14 PL. Tinatawag. Siyempre, hindi natin ganong naunawaan yun at that time. Sabi ko, sa madaling salita, anong pinagkakaiba ng ganyan? Paliwanag sa akin, ano ba habol mo? Bilis. Dito ka sa 42 PL or sa 30 PL. Pero kung quality ang gusto mo, 14 PL ka. Siyempre, once narinig mo yung ganon, ano pipiliin mo? Sa tulad ko po, na maselan po ako pagdating sa quality, siyempre, ang sinabi ko agad, gusto ko yung pinakamaganda, pinaka-quality ang printout. Sabi sa, sir, mag 14 PL ka. So, sa madaling salita, ito nakuha natin, 14 PL. At pagdating sa quality ng printout po, kahit yung mga previous vlog ko nga po, inaano ko, na talaga namang super quality po talaga yung niya. Napakaganda po ng quality nito. So, yung expectation ko about sa quality niya, bagamat 10 feet siya, talagang na-meet po niya yung quality. Pero, ito po may pero. Ano yung pero? Yung expectation ko naman po na mabilis, super bilis kasi 10 feet yan mga solvent. Yan ang mindset ko kagad dati. Pag 10 feet, super bilis. Yun naman po hindi niya na-meet. Okay, sabi nga, wala pong totally lahat pwede mo makuha. Walang ganon. Sa printing pa, walang ganon. Kung gusto mo quality, makakuha ka ng super quality. Pero yung bilis, masasakripisyo. Okay. Dahil 14 PL siya, maliit po yung nozzle niya. Kaya quality. Pero dahil maliit ang nozzle niya, syempre, expect mo na rin, magbabagal po siya magre-reduce yung speed niya. So, yun po yung kalagayan ng machine na to. Dahil 14 PL siya, mabagal siya. Sa mga 10 feet po, parang pwede mo lang sabihin siya ang isa sa pinakamabagal. Actually, humantong pa nga sa point na pumunta ako sa warehouse pumunta ako sa opisina nung pinagpunan ko nito para lang iangal or hindi naman iangal, magtanong kung bakit ganun kabagal yung aking printing. Tapos pinaliwanag sa akin, so may adjustment para ma-reach mo yun. Kasi nakaano yan parang minsan makikita mo sa brochure, nakalagay doon 1,000 square foot per hour. Napakatuli nun. Ngayon ang tanong, nami-meet ko ba yung 1,000 square foot per hour? Hindi po. Kahit 800, hindi ko po nakukuha. At totoo, kahit 600, hindi ko nakukuha. So, bakit? Ang bagal. Pero sabi nung sir, kaya. Anong paraan? I-adjust mo, ibababa mo yung quality.
ibababa mo yung quality, sisiro mo yung gradient niya. So, lalaki ang pahid, medyo bibilis. Ibababa mo yung pass. Ano naman ang magiging problema? Pag pinabilis mo, sasakripisyo mo naman po yung quality. Nung una nga, di ba, nung pinapili ako, speed or quality? Yung quality ang pinili ko. So, ganun po, yun yung realidad. So, gusto mo ng quality, manilesen yung speed. Okay, so isa po yan sa mga naging, ano po. Tapos, isa pa po, na naging, ano ko rin, na-encounter ko, nagpura ko. Kasi salang ka ba? Salang ka lang, uloy mo lang. Ano ba? Okay. So, isa pong natutunan ko rin dito, syempre, sabi nga, buti na lang rin, galing na rin ako kasi may mga printing shop na rin tayo. So, kapag ka po dinilibera kasi yung supplier mo, syempre, ano ka niyan, sa kanila ka kumuha ng ink. Ganyan. Ay ako po, medyo, ano na ako sa ganon. Hindi talaga ako kumukuha sa supplier ko ng ink. Bakit? Sa supplier ko, doble po yung halaga ng ink. Parang, kulang-kulang doble. Parang nasa 5,000 ata yung isang galon. Isang galon, mga 5 liters yun. Tapos, sabi ko sa kanya, bakit ano ba makukuha kong benepisyo doon sa ano? Ay, maganda po yan kasi po yan po ang ano namin sa ano. Pero magtataka ka, ang sasabihin sa'yo ng supplier mo, sir, pa-feedback naman po ako ng quality Diba? Bakit ka i-feedback na? Bakit mo kailangan mag-feedback sa kanila ng quality kung na-experiment na nila yung ink na yon? Diba? Dapat kaya nilang direktang sabihin, sir, ganito po magiging quality pag hindi ka gumamit ng ibang ink. So, ano ibig sabihin? Ba yung kinuha nilang supplier din ng ano, magta-trial din na, ngayon, sa'yo lang sila kukuha ng feedback kung maganda ba talaga sa head mo yung ink. So, ano ibig sabihin? Gaya po ng mga una kong vlog, sinasabi ko, hindi ako nangingilala kung anong brand ng ink Kahit sa mga maliliit na printer. Ano lang po ang ano, kailangan masiguro natin na bago yung ink. So, nag-try po ako sa mga iba't ibang supplier. Hanggang sa meron ako nakita sa Facebook, medyo mababa po yung bigay niya sa akin. Parang 3,300, something gano'n, 3,300. So, imagine niyo from 5,000 to 3,300, ang layo po ng difference. So, nung tinignan ko, okay naman yung quality niya, maganda din naman yung printout niya. Pero isang nakita ko na, ano, paminsan-minsan is nabitaw yung kulay niya. Nabitaw yung printout ko. So, marami akong pinagdudahan. Akala ko baka nagbabara yung mouse ko, ganun. Hanggang sa nakakita ako sa Lazada. Actually, sa Lazada lang. Nakikita ko sa Lazada ng ink. Mas mura siya ng konti. Compare dun sa kinukunan ko na 3,300. Kasi 3,300, minsan ipapalalamove mo pa. So, parang halos umaabot ako ng nasa 3,600. Okay, so, ngayon sa Lazada, may nakita ko 3,000. 3,050 to be exact. Parang 3,050. Minsan nagtutunayin pa. Tapos basta sa 3K. Around 3K. Deliver na sa'yo. So, nag-try ako sa Lazada. At ang pinakamaganda nangyari, itong kinuha ko sa Lazada, bago ko pa lang naman tinatry, no? Actually, nung nagsalin ako, yung mga bumibitaw na kulay, ngayon po, medyo tuloy-tuloy na. Smooth na yung quality niya. So, hindi ako na ganong namang problema. Tapos, nakamura pa ako. So, yun yung pinagkaiba ko ng nata-trial and error mo na. Kasi, pag dumating po sa iyo makina, ganun po talaga mangyayari. Magta-trial and error ko po. Kaya yung mga bagong papasok, walang alam sa makina, huwag po kayo matakot. Bakit? Dahil kasama mo na siya, lagi mo na sa kasama, matututunan mo siya. Isa pa, marami tayong mga kaibigan na nagtuturo naman about sa printing. Kahit paano alalayan kayo niya. Okay naman, pagka ako po yung message niyo, then ipipi mo kayo pagkabakati ako. Nagre-reply din naman po ako talaga sa ganyan. Bilang tulong natin sa mga kasama nating nasa printing. Okay, so ano po yung naging ko sa kanya? Sulit ba pag 10 feet, paglipat sa 10 feet from 6 feet, gano'n? Kung ako po tatanungin, totoo, sulit na sulit po. Bakit sulit? Kasi po, yung mga board up, mga tarp na malalaki, nakukuha ko na. Hindi ko na kailangan ipasa sa ibang may printing na malalaki.
Sulit po ang 10 feet kung marami ka ng customer. Kung ikaw po ay medyo established na sulit po ang 10 feet. Pero, kung ikaw ay nagsisimula, ulitin ko kung ikaw po ay nagsisimula, hindi ko po ina-advise na mag 10 feet ka agad. Bakit? Unang-una po, mabigat po yung kapital. Ang 10 feet po, usually nagre-range po yan ng 650 hanggang million. So, ito na lang. Kunyari ito. Pagka may pangkas ka, 650. Imagine mo, bubulot ka agad ng isang mabilisang 650. Eh kung wala ka pang customer, yun po ang magiging problema mo. Kung paano mo siya babawiin. Baka ang ending, sama ng loob, mapasara ka. Samantalang po kung magsi 6 feet ka, ay napakamumura po ngayon ng 6 feet, lalo ngayon. Although sa mga 6 feet, karaniwan po si Eco Solvent. Indoor. Yan po yung madaling sa kanya comparison. Ibig sabihin talaga, pag inanong po siya, pwede nating tawagin na ang mga Eco Solvent is indoor, ang solvent is outdoor. Bakit po? Ang solvent type po na mga printer, usually po mas matitibay po talaga sila pagdating po sa ulan at araw compare po sa mga Eco Solvent. Okay, huwag magre-react ng packet yung iba. Talagang ako rin po dumating po ako dun sa ganun dati na pag nag-print out po ako, kahit na ano pong ganda ng ink mo, after 6 months, totoo naman po, hindi mo na halos matignan yung gawa mo kung nasa bilaran ng araw. Nahihiya ka na rin na sabihin na ikaw ang nag-print. Yun po yung totoo. Pag pang-outdoor po, pang-signage, at alam mong mabibilad sa araw, ipaprint nyo po sa mga solvent type na printer. Kasi po, mas matibay po talaga yung mga nila. Sabi ng mga supplier, umabot daw ng 5 years to 7 years, hindi daw nagbabago quality. Huwag naman tayo mangako ng ganon. Ako, nangangako ako lagi usually 2 years. Para safe tayo. Huwag naman makasabihin, sobrang yabang natin, mangako tayo ng 5 taon na hindi magbabago yung quality ng printout natin. Pero kung Eco Solvent ang gamit mo, mahirap po mangako ng ganon. Kasi definitely 6 months pa lang po, magbabago po yung quality ng printout mo. So yun po yung pinagkaiba po ng itong mga solvent type doon sa Eco Solvent. Pagdating po sa quality po ng printout, hindi po magpapauli yung murang Eco Solvent. Ang mga 6 feet na Eco Solvent po ngayon, makakakuha ka na po kung may 150,000 ka. May mas mababa pa nga minsan. Karaniwan po ang niyan, ang gamit nyo na head niyan, DX11. Anong advantage pa ng mga DX11? Ang advantage po sa ngayon yan, napakamura na po ng head. Alam nyo ba na ang head ng DX11, ngayon pag tumingin kayo sa Lazada, may makukuha po kayo ng 10,000. Totoo po yan. Although yung iba, merong mabibilang kayo, mga 12,000, 30,000, 11, ganyan. Lazada po, 10,000. Baka tanungin nyo naman, ano namang garantiya kung tama, ano yun, okay yun. Ako po, nakasubok na po ako, nakabili na ako one time sa Lazada. May kabit ko na rin, okay naman. So, sa ngayon, mag-2 months na rin po siya, okay pa rin naman po. Ngayon ko sasabihin natin na baka mas mahina yung head na yon. Pagdating po sa mga DX11 po, wala naman po talagang, kung merong nakakaranas ng Pero ako po, ang pinakamatagal ko na pong nagamit na DX11 is parang 10 months, ganyan. Pinakamalas ko is 2 weeks. Pagka medyo inalat-alat ka, sira yung head mo. So, ganun lang po Pagka DX11 ang head mo, mag-prepare ka lagi every 3 months na dapat may handa ka na rin na pambili ng bagong head. Kung maganda pa yung head mo, swerte mo lang. So, ganun po yung laban nun. So, kita mo na rin naman yun. Kaya huwag nyo ganong ibagsak yung presyo nyo. Kasi pag binagsak nyo yung presyo nyo, wala kayong pang maintenance. Yun ang problema nyo. Babagsak din ang quality ng nyo. Lalo ngayon itong election na to, actually, halos wala akong tanggap nitong election na to na printing. Pero, ang mga natanggap ko, puro board up. So, kasi, dito sa amin, matatawa ka na sobrang nang ibinaba yung printing ng mga election na to. May nagbigay na rin sa amin ng parang 5 per square foot. So, pag tinignan mo yung nun, wala na halos, running na lang talaga. So, kung may 6 feet ka, hindi mo kayang sabayan sila. Bakit? Yung speed mo, hindi uubra.
Para makatira ka ng 100 2x3 o 1,000 2x3, eh, gaano katagal ang kakainin sa'yo. So, talo ka doon. So, balik po tayo sa natin. So, ngayon sa isang taong kong karanasan sa kanya, sulit na sulit naman po. And dahil sa kanya, nakatanggap po ako ng malaking board up. Mga pang-billboard, mga ganyan. Ang dami po akong nakuha sa kanya ng mga pang-trabaho. Nagkaroon din po ako. Nag-evolve po yung aking pananaw pagdating sa printing. Yung dating, ang inaabangan ko, mga birthday, wedding, yung mga ganyan ang inaabangan ko. Ngayon po, hindi na. Ang tina-target ko naman sa mga mall. Diba? Medyo sosyali na. Mall. Mall naman po ang inaano natin. Ayala, ayan, mga ganyan. Robinson, diba? Medyo sila naman po. Kasi isa lang ang makukontrata mo, isa lang ang iraran mo, pero ang sukat naman niya ay 10 feet by 80 feet. 10 feet by 120 feet. Diba? Di sulit na yung pambuong araw mo. Hindi uubra nun yung mga election card. Diba? Parang yung itatakbo ng 24 oras ng election card, parang sa'yo tinakbo mo lang ng 6 na oras. Mas malaki pa income mo. So, yun po yung difference niya. So, ano na lang po ang magiging way ko rito para pabilisin kahit paano. Para pabilisin ko siya kahit paano, kailangan ko siyang i-double head. Sa kasalukuyan po, is 4 lang yung head niya. Si MYK, separate kasi ang head nito eh. At dun sa supplier ko, ang halaga ng head nito is nasa 80K ang kada isa. Pero alam ko, pagka sa iba ka kumuha, is makukuha mo yun ng mga nasa 65, parang gano'n. Hindi ko sigurado kung 65 to 70. Pero kung mag-70 man, difference ka pa rin ng 40,000 sa 4. Pero sabi nga nila, kagandahan nga daw sa head nito, merong nag-comment nga naman, di ba sabi sa inyo, 3 years. Sabi nila, umaabot to talaga ng 5 years to 7 years ang head nito. So, gano'n naman po pala katibay siya. So, sulit na sulit po. Ang hindi lang sa kanya sulit, mapapabunod ka ng isang biglaang malaking agad. So, yun po ang kagandahan sa kanya. Kaya ngayon po, ayan, medyo ngayon natatamasa ko na yung ano niya. Kasi natapos ko na rin siya. Actually, kinuha ko po siya, utang. Inutang ko siya. Kaya lang, ang bigat. So, kasi pag inutang mo siya, dadown ka ng, alam mo, 250,000. Eh kung nag-6 feet ka, eh di wala kang utang, meron ka pang buffer na 100,000. Diba? Imagine niyo yung gano'n. Tapos ang monthly ko, that time is parang 23,000 ata, mga gano'n. So imagine mo yung mayroon kang monthly 23,000. Kung nagsisimula ka, wala ka pang customer, may 23,000 kang monthly, ano, abay masakit po yun. Sobrang masakit po yun, ano, na masakit sa bulsa mo yun. Baka lugmuhin ka nun. Pero kung may marami ka ng customer, definitely talagang tatalong ka sa 10 feet. So, paano yung sistema na ibig ko sabihin? Kung kayo po ay bago sa printing, magsisimula kayo sa printing, hindi ko ina-advise na mag 10 feet kagad kayo. Dahil wala ka pa namang ganong customer, bago ka pa lang sasalang, advisable po na magsimula kayo sa maliit. 6 feet, simula kayo sa 6 feet, magkano po ang kapital nyo sa 6 feet? Sabi na 150,000 ang isang machine. Tapos, unti-unti, pag dumami na customer nyo, lumaki na talaga yung ano nyo, saka kayo tumalun po sa 10 feet. So, ibig sabihin, pag lipat nyo sa 10 feet po, buhay na po yung shop nyo, kahit paano, kaya niya na kayong tulungan ng monthly. Or kung kakasyaman, nakaikot na po kayo na. So, ganun lang po. Sana po, ma-inspire din yung mga kasama natin na nagsimula. Huwag po tayong tumigil mangarap na ano. Nagsimula po ako, ulitin ko po sa inyo, kahit kung mapapanood nyo yung unang-unang vlog ko, nagsimula po ako ng jobber. Nagsimula po ako sa kapital na 28,500. Tama, 28,500. Yun po yung exact kapital ko na. May maliit na Twitter ako ng picture. Unti-unti, tapos hanggang sa utang, pag naka-recover, utang na panibago, hanggang sa palaki na palaki. So, ganun lang po. Tapos, wala akong painasipan. Importanteng nag-i-enjoy tayo sa ating trabaho, dapat lagi tayong ganadong magtrabaho. Yun ang pinaka-importante po. Lagi niyo pong tatandaan, wala pong printing na bumabagsak. Liban lang kapag sumuko na po yung may-ari. Pero hanggat hindi po nasuko ang may-ari po, wala pong bumabagsak na printing. 6 na taon po akong walang makina. Nagsimula po ako 6 na taon, walang makina po ako. Nakikiparan lang ako sa mga iba.
Tinaga ko po yung ganun na ano. 2 taon din po akong nag-uumiyak na parang walang buhay ang tweeting. Pero once natutunan nyo na po yung proseso, nalaman nyo na kung paano, napakadali na po. Yung problema po, pag dahil sa printing po, normal naman po yan. Wala na tayong magagawa dyan. Kasama lang yung po. Ang importante, lagi natin i-enjoy ang ating trabaho. Iiwan ka ng lahat, tandaan mo. Pero yung trabaho mo, yung negosyo mo, mananatili mong kakampi. At yung negosyo mo, yun din ang bubuo sa kung ano ang nawala sa'yo. Okay, yun lang po. So, magandang araw po. Sana po may natutunan kayo kahit paano. At kung hindi ka pa nakapollow or subscribe ka na para at least kung sa susunod na mga kwentuhan natin, makasubaybay ka rin po. Okay, maraming salamat po. Tapos kung mga naka-Konica 512 din po kayo, 14PL, pa-comment naman po kung ano yung mga experience nyo pa na hindi ko pa na-experience about dito sa Konica 512 para magkaturuan tayo. At least may matutunan din ako sa inyo. Okay, yun lang po. Maraming salamat po. SNL Digital Moment.